Good morning po sa ating lahat. Kamusta na po kayo mga kapatid ko sa mga sandaling ito? Ang pagkakaalam ko po, tayo po ngayon, kung hindi po ako nagkakamali, ay 90 days na naka-quarantine sa ating mga tahanan. Pero purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Salamat po sa ating Panginoon at muli niya tayong binigyan ng panibagong buhay, panibagong lakas at panibagong araw para tayo ay magsama-sama at sumamba sa araw na ito sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin po natin ang ating Panginoon. At sa ating pong pagpapatuloy ng series, tayo po ngayon ay nasa There's Hope, Rebuilding a Broken World. Meron pong pag-asa na muling ayusin, itayo ang nasira at nawasak nating mundo. Kaya kung sa tingin po natin, ang problemang pinagdadaanan natin ay parang tuldok, parang tapos na, at para bang wala ng pag-asa na ayusin pa ito, mga kapatid. Relax lang po tayo. Dahil sa umagang ito, dadalhin po tayo ng ating Panginoon sa isang kwento na magbibigay sa atin ng encouragement na meron pang pag-asa habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Na may pagkakataon pa na muli ayusin natin, i-rebuild natin ang broken world na kinaharap natin sa mga panahon na ito. At sa pagpapatuloy po, samahan niyo po ako sa pagbasa ng inyong mga Bible sa Nehemiah chapter 2 verse 1 to 8. Uulitin ko pong muli, Nehemiah chapter 2 verse 1 to 8. At kung nakita na po natin lahat, sabay-sabay po nating basahin. Isang araw ng unang buwan sa ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa'yo wala ka namang sakit. Natakot ako kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang pintuan niyon ay natupok ng apoy. Ano ngayon ang nais mo? Ang tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos, sinabi ko sa hari, kung papahintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Juda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asap, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian, upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay na aking titirahan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos para sa akin. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, Panginoon, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan po ninyo na ginagawa po ninyo sa amin sa araw-araw. Panginoon, salamat sa pagkabasa ng iyong mayamang salita. Salamat sa mensahe mo sa umagang ito na magbibigay na naman ng inspirasyon, na magbibigay na naman po sa amin ng pag-asa at encouragement na magpatuloy pa sa aming mga buhay na ito. Panginoon, idinadalangin ko po ang aking sarili na gamitin niyo po ako mightily sa mga sandaling ito na maihead ko lamang, Ama, ang tunay na nagmumula na iyong mga salita. Gamin po ninyo akong mouthpiece, Panginoon, sa umagang ito as I deliver your message. Panginoon, binabalik ko po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ngayon po, mga kapatid, sa umagang ito ay magpapatuloy po tayo sa pag-aaral sa mensahe ng Panginoon sa libro ni Nehemiah. Makikita po natin ang Book of Nehemiah pag natapos po yung Ezra sa Lumang Tipan. At habang po pinagbubulay-bulayan, inaaral po natin at binabasa ang kanyang libro, napakadami po nating makukuhang mabubuti at magagandang aral doon.
At marami rin tayong pwedeng i-apply sa buhay ng ating mga pinagdaraanan. Kaya nga po, ang the story ng Nehemiah is all about rebuilding the city wall of Jerusalem. Ito rin po ay isang kwento na patungkol sa rebuilding God's people. At ang kasaysayan din po ng Nehemiah, ito yung pagpapakita ni Nehemiah sa ating Panginoon. Naging faithful siya sa pagkatawag sa kanyang buhay. At isinasalamin din po natin dito, makikita po natin sa kwentong ito, kung paano naging tapat at faithful ang Diyos sa lahat ng kanyang mga anak, sa lahat ng kanyang mga tao, kahit tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang mga problems, trials, matinding brokenness, pagkasala natin at pagbagsak po natin. Kaya nga po, no, mga kapatid, kailan ba ito naganap? O naganap na kasaysayan? Ito po ay naganap noong 500 years before Christ in a Persian king's court. At sino po ba ang bida ng kwento sa mga sandali ito? Walang iba kundi si Nehemiah. Isa po siyang cupbearer ng hari sa Persia. At alam niyo po, pag pinag-usapan natin itong si Nehemiah, makikita niyo po yung attitude niya. He was very humble, he was a good leader, at yung closeness nila ng hari ay talaga namang hindi matatawaran. Kasi lahat po ng kakainin, iinumin ng kanyang hari ay kailangan niya pong tikman to check kung may lason po ito or wala. At ano ba ang mga sitwasyon o kalagayan ng kanyang kanyang bayan noong mga panahon na yon? Di po ba ang mga Israelita ay na-captured, na-conquer ng mga taga-Babylonians? Pag kinapture ang isang lugar o isang syudad, unang-una, dudurugin nila ng gusto yung pader o yung wall ng Jerusalem. Nakikita po natin, binomba doon. Hindi lang basta binomba, hindi lang basta sinira, winasak, sa halip, sinunog pa yung mga city gates po nila. At mapapansin po natin, no, kalunos-lunos at talaga namang kaawa-awa ang sitwasyon at kalagayan ng kanyang mga kababayan doon. At yun nga ay nalaman na ni Nehemiah. Anong nangyari nung nakita at naramdaman ni Nehemiah at nagsabi sa kanya? No? Anong ginawa niya? Labis po siyang nalungkot, labis din siyang nanangis, at tunay na nanalangin siya sa ating Panginoon. Nakita na po natin ang sitwasyon at kalagayan ng bansang Jerusalem. Ngayon, ano naman po ang problema na kinaharap ni Nehemiah? Paano niya aayusin? Paano niya i-rebuild yung mga nasira at nawasak ng mga pader ng syudad? Dito po makikita natin si Nehemiah, yung vision niya na mula sa Panginoon, meron siyang magandang vision. Ano po yun? Yung tinitignan niyang isang problema hindi in a negative way. Nakikita niya yung isang problema in a positive way na merong itong magandang solusyon. Alam niyo po kung bakit? Kasi itong si Nehemiah, meron na po siyang burden sa kanyang puso. At yung mindset niya ay umuwi doon sa kanyang lugar at muli tulungan ang mga tao doon na itayong muli yung kanilang pader na magsisilbing ehemplo ng bawat isa para hindi po sila sugurin ng anumang mga kaaway. At mapapansin din po natin sa ating mga kwento na meron talagang mabuti at good intention itong si Nehemiah. Kaya naman, sa biyaya ng Panginoon sa kanya, nakapag-isip siya ng magandang plano at yun nga ang naging solusyon at naging aksyon niya. Katulad po ng nakaraang mensahe na inihatid sa atin ng ating kapatid na si Elder Troy, ang isang tao daw na mayroong vision na nagbumula sa Panginoon, nakikita, nararamdaman niya ang pangangailangan ng mga tao. Hindi lang basta nakikita at nararamdaman, ibinabahagi niya rito sa mga tao, lalo tigit para ma-meet at matugunan ang pangangailangan po nila. Kaya nga po, itong Nehemiah, makikita po natin na talagang mayroon siyang mabuting layunin, may good intention siya, at yung intention niya ngayon ay ginawa niya ng aksyon o solusyon. Kaya mga kapatid, ang mensahe po ng Panginoon sa umagang ito ay walang iba kundi how to turn our intention into action. Paano ba natin susolusyonan ang isang problema na meron tayong vision na nagbumula sa ating Panginoon? Paano ba natin maisasagawa kapag meron tayong
burden o meron tayong nasa puso na gusto nating ilabas at i-express natin sa mga tao at gawin natin itong aksyon sa sarili ba nating lakas, sa sarili ba nating karunungan o sa sarili nating kakayanan. Dito po makikita natin na meron talagang mabuting intensyon na itong si Nehemia kung paano niya ito isinasagawa na pwede po nating tularan. Ano ba itong mga katangian or character ni Nehemia na magsisilbing gabay natin kung gusto natin at kung meron tayong dapat ayusin, i-prepare sa ating mga buhay. Number 1 po, be patient. Spend time in God's waiting room. Balikan po natin yung kasaysayan sa chapter 1, verse 1. Ano po ang napapansin ninyo dyan? During the month of Chislev, in the 20th year that Artaxerxes ruled Persia. Ano po yung napansin nyong naka-highlight na red? Di po ba salitang Chislev? Talo naman po tayo sa verse 2 o chapter 2, verse 1. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, Chislev and Nisan. So ito itong Chislev nito, ito po yung Hebrew calendar na ginamit nung unang panahon sa panahon nila Nehemia. At ito po, sabi ng mga theologian, may katumbas yan sa panahon natin. Taglamig po yan. So, supposed to be, December po ito sa ating buwan. At yung Nisan naman po, mga kapatid, ito po ay Jewish calendar na kung saan sinasabi ng mga theologian, ito po yung araw o panahon ng tag-init. So masasabi natin ito ay nasa lugar o nasa bansa, nasa month ng Abril. So from December to April, so January, February, March, April, 4 na buwan po ang ginawa ni Nehemia na hindi lang basta nanalangin. Siya po ay nag-ayo ng matindi sa ating Panginoon. Pero sa kabila ng pangyayari sa kanyang buhay, sa loob ng 4 na buwan, parang hindi pa rin sasapat. At para ba tila wala pa rin sagot, hindi niya pa madinig, parang ang Panginoon ay hindi pa rin kumikilos sa lahat ng kanyang mga ipinapanalangin. Alam niyo po mga kapatid, kuminsan talaga naman ang ating Panginoon ay inilalagay tayo sa kanyang waiting room para tayo makapag-isip-isip, makapag-aral sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. At tandaan po natin, hindi tayo dapat laging nagmamadali sa lahat ng mga desisyon na ating gagawin. At hindi tayo dapat laging dedepende sa sarili nating karunungan at sa sarili po nating kakayanan. Ang kailangan po natin, yung time o yung panahon na mag-spend po tayo ng pananalangin. Kung meron po tayong minimiti, pinaplano, or pinapangarap sa ating buhay, pero tandaan natin, hindi po natin ito agad-agad makukuha o makakamtan. Bakit po? Kailangan po natin laging maging matyaga sa ating mga panalangin na katulad ni Nehemia. Ano ba yung kanyang ginawa? No, sa loob ng 4 na buwan, nagpatuloy siya sa kanyang prayer. At hindi lang basta prayer ang ginawa niya, he was also fasting. Nag-ayuno din siya. At nagpatuloy din siyang lumakad sa kalooban ng kanyang Panginoon. Dahil alam niya sa kanyang sarili, mayroon siyang vision na nagmumula sa ating Panginoon. Ano po itong vision na to? Na bumalik siya doon sa syudad kung saan yung kanyang mga ninuno at isa siya sa magtatayo ng city wall ng Jerusalem. 4 na buwan po yun na kanyang pinalangin. Pero makikita natin na tahimik pa rin ang Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo po, sa buhay din natin, marami tayong ipinapanalangin sa ating Panginoon. At tila ba ang pakiramdam natin natutulog ba ang Diyos? Nadidinig ba niya ang aking mga dalangin? Sa lahat po ng ating mga pending na prayer requests, nasaan ang tugon ng ating Panginoon? Mga kapatid, di ba? Bakit itong COVID na ito, itong virus na ito, ay hindi pa rin mawala-wala? Kahit marami na po ang nananalangin at dumarami pa ang nagiging biktima nito, at para bang sa palagay natin na nasaan ang Panginoon sa ating kalagitnaan? Siya ba ay tahimik at natutulog? Mga kapatid, mga minamahal ko, tandaan natin, hindi po natutulog ang Diyos. Kung akala natin hindi tayo nadidinig, doon po sa inaakala natin na para siyang natutulog, doon po sa inaakala natin para wala siyang tugon at talagang napakatahimik niya. Mga kapatid, doon gumagawa
kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Dahil alam na niya kung kailan matatapos ang lahat-lahat. Alam niyo po, hindi pa dumadating ang pandemic na sakit na ito. Alam ng ating Panginoon kung kailan niya ito tatapusin. Dahil wala naman talaga tayong maitatago o sikreto sa ating buhay. Dahil anuman ang ginagawa natin, anuman ang nangyayari sa ating mga sarili, alam na alam po yan ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang tanong ko sa ating lahat, meron ba tayo sa mga panahon at this moment, mga kapatid, meron ba tayong nasirang relasyon na gusto nating ayusin sa ating mga buhay? Marami ba tayong ipinapanalangin sa ating Panginoon? Madami pa tayong mga pending request sa Kanya. Ang tugon sa atin ng Panginoon, maghintay lang tayo at manatiling maging tapat. Dahil alam niyo po, ang sagot ng Panginoon laging perfect timing yan. Hindi po siya nalilate, hindi po siya nauuna, at hindi po siya nag-a-advance. Sa halip, tamang-tama lang yung pagbibigay niya sa lahat ng ating mga kasagutan. Ang dapat lang po natin gawin, mga kapatid, katulad po ni Nehemiah, we need to be patient. Maging matyaga po tayo sa pananalangin sa Panginoon. At dito nga po, sa pag-aaral natin ng mensahe ng Nehemiah, makikita natin yung dalawang bagay na pwede po nating gayahin, na pwede po nating gawin habang hinihintay po natin yung tamang kasagutan ng ating Panginoon sa ating mga idinadalangin, mga kapatid. Ano po yung 2 things to do while waiting? Number 1, passionately pray. Balikan po natin ang kasaysayan noong Nehemiah sa chapter 1. Nung nalaman ni Nehemiah ang nangyari sa kanyang bayan, matindi po yung kanyang pagdalamhati at pagluha. Katulad ng nabanggit ko kanina, di po ba nag-ayuno siya? Kaya naman, yung prayer niya ay very passionate sa ating Panginoon. Dahil nakikita ng Diyos kung gaano niya kamalasakit yung puso niya sa kanyang mga kababayan. Kaya nga po, sa ating pananalangin, kapag meron kang gustong sabihin sa ating Panginoon at gusto natin siyang kausapin at gusto mo nang mangyari ito sa kanyang tamang kalooban, nilalapit natin ito, iniluluhod natin ito sa Panginoon, at hindi lang basta iniluluhod natin, umiiyak pa tayo sa Kanya. Madalas lang po ang nagiging problema ng mga tao sa panahon natin yun, hiling lang tayo ng hiling sa Kanya. Pero dito makikita natin, yung prayer ni Nehemiah ay talaga naman very passionate po. Dahil siya ay nanalangin na may pagkakilala sa ating Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, kung tayo po ay nananalangin, dapat may tama tayong pagkakilala kung saan tayo nananalangin. Kagaya po ng panalangin ni Nehemiah, katulad ng nakaraang mensahe ng linggo. Ano yung kanyang prayer? Diba? He exalt God, he admits sin, he reveals truth, and he requests help. O sa madaling salita, tayo mga Kristiyano, ang pattern po natin ay yung abbreviation ng ACTS: Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. At kapag ginawa po natin ito na may tamang pagkilala sa ating Diyos, anumang pagkasira, anumang mga problema sa ating mga buhay, ay sigurado po mga kapatid, kayang-kaya po yan na ayusin ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po ang pagkilala ni Nehemiah sa ating Panginoon ang nagbigay sa kanya ng glory, ang nagbigay sa kanya ng tagumpay, ang nagbigay sa kanya ng victory. Dahil bakit? Sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna po natin ang ating Panginoon sa ating buhay, ang lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon, komplikado man yan at napakahirap, aayusin po yan ng ating Panginoon. Kasi naniniwala po tayo ng ating Diyos ay isang organized na Panginoon. Tama po ba? Amen po ba, mga kapatid? At habang ito si Nehemiah ay matyagang naghihintay sa kalooban ng Panginoon, nagpatuloy lang siya. Anong ginawa niya? Nanalangin siya ng gusto. Alam niyo po, ang isa sa mga pag-uugali nating mga tao,
Kapag meron po tayong idinadalangin o pinagpipray sa ating Panginoon na gustong-gusto natin ito kaagad-agad makuha. Lord, ganyan po tayo pag nanalangin tayo, Lord, bigay mo na siya sa akin. Gustong-gusto ko na siya, Panginoon. Lord, I want that. Or dili naman, Lord, your promises in your word, bigay mo na sa akin ngayon. Lagi po tayong nagmamadali. At pinipilit natin ang Panginoon na sundin ang ating mga panalangin. Mga kapatid, hayaan po natin na ang Diyos ang kumilos sa katamang kalooban niya. Papaano kung tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na maging matyaga habang tayo ay naghihintay, na katulad po ni Nehemiah? Kaya tandaan po natin, mga kapatid, yung sinasabi ang isa sa bunga o fruit ng Holy Spirit ay yung patient. Maging matyaga po tayo. Dahil ang sabi sa Psalms 27 verse 14, mga kapatid, na wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Mga kapatid, 2 beses binabanggit yung salitang wait for the Lord. So ito po yung pinakamahalaga sa salita ng Panginoon. At talaga naman dapat tayong maghintay. Huwag na huwag po tayong masisiraan ng loob at manghihina. Dahil alam ng Panginoon yung nangyayari sa ating buhay. Hintayin natin yung perfect timing niya. Huwag na huwag po tayong laging nagmamadali. Katulad po ni Nehemiah. Anong ginawa niya? Katulad ng aking binanggit, di ba? Matyaga siyang naghintay sa kalooban ng Panginoon. At patuloy siyang nagtiwala. Natutugunin siya ng Panginoon sa kanyang lahat ng prayer. At alam niya, mangyayari ang lahat ng yan nang mayroong perfect timing. At habang po siyang naghihintay sa tamang will ni God, ano po yung kanyang ginawa? Bukod sa being passionately pray, pangalawa po, he was responsibly served. Sabi nga po sa verse 1b, binigyan ng inuming alak. Ibig sabihin po nito, patuloy po din siyang naglilingkod o nagsiserve sa hari ng Persia kahit sa kabila po na meron siyang burden sa kanyang puso at meron siyang vision na mula sa Panginoon at sinasabi sa kanya, ayusin mo, pumunta ka doon sa lugar ng iyong lungsod, sa lungsod ng iyong mga nyuno at ayusin mo yung pader. Kaya nga po, mapapansin din natin na tunay na ang Diyos ang may kontrol ng lahat-lahat. Kahit ang puso at ang nararamdaman ng hari, kaya niya yung baguhin. Balikan po natin ang chapter 1 verse 11 sa book of Nehemiah. Sabi doon, Lord, I ask you to change the heart of the king. Alter his attitude. Change the situation so that I may be allowed to do your will with his pleasure, the pleasure of my superior. Pero si Nehemiah, habang naghahantay ng kalooban ng Panginoon, patuloy siyang nagiging tapat sa kanyang trabaho bilang cupbearer ng hari. At alam niyo po ba, bata pa lang itong si Nehemiah ay madalas na nasa kanya na at kumikilos sa kanyang buhay ay ang Panginoon. Di po ba? Hindi nga talaga aksidente ang lahat. Kasi itong si Nehemiah napunta sa isang palasyo para maging servant habang tumataas ang kanyang ranggo. Kaya naman napansin ng mga tauhan nung hari yung kanyang integridad na talagang tunay na mapagkakatiwalaan ang taong ito. At nirekomenda pa siya ng mga kasamahan o ng staff ng hari bilang cupbearer. Alam niyo, pag cupbearer ka sa isang palasyo ay tunay na iba ang posisyon mo. Pangalawa ka na sa hari. Dito po mapapansin natin na merong dinadala, kung mapapansin natin na dinadala talaga ng Diyos si Nehemiah sa tamang direksyon ng kanyang buhay para matupad ang ipinapagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. At bakit po ba siya napunta sa isang maimpluwensyang tao? Kasi darating sa punto ng kanyang buhay na siya ay gagamitin para i-rebuild muli yung nasirang wall ng kanyang lungsod. At tanging makapangyarihang tao lamang sa pamamagitan ng isang hari ang makakapag-allowed sa kanya o magbibigay sa kanya ng permiso para makapunta sa lugar ng Jerusalem.
Sino po ang naglalaro sa atin ng larong basketball? Di po ba? Nakikinig tayo ng gusto sa ating coach para nang sa ganon tayo ay maging champion. Alam niyo po, kapag nagpapatawag po ng timeout ang coach, dito po inilalagay ng coach ang lahat ng player sa tamang posisyon. At kapag nag-signal po yung coach kung kanino natin ipapasa ang bola at kung sino po ang mag-shoot, at kapag ginawa po natin yan, ay sigurado makukuha po natin yung championship ng isang laro. Kagaya din po sa buhay natin, inilagay tayo ng Panginoon sa tamang posisyon. Kaya nga po, ang tanong sa atin, kung tunay ba na nagagampanan natin ang ating mga tungkulin o yung ating mga responsibility sa ating church? Ano ba ang ginagampanan nating tungkulin sa ating panambahan? Tayo ba ay isang manggagawa ng Panginoon? Tayo ba ay isang pastor? Tayo ba ay isang elders, deacons, missionaries, o isa tayong church-goer? Ginagampanan ba natin ang pagkatawag ng Panginoon sa ating mga sarili? Mga kapatid, hindi po aksidente na nandyan kayo sa inyong kinalalagyan. Meron pong purpose ang Diyos kung bakit po tayo nakakilala sa Kanya. Tayo ba inilagay ng Panginoon sa isang tahanan na kung saan na ginagampanan ba natin ang ating mga tungkulin? Ano ang problema natin kinaharap sa mga sandali ito? May problema ba tayo sa ating mga asawa? May problema ba tayo sa ating mga anak? O sa mga ating mga kamag-anak? O dili naman kaya, may problema ba tayo sa ating mga magulang? Mga kapatid, hindi po yan aksidente na meron tayong ganyang pinagdadaanan. Kasi nandyan natin mapapakita sa ating sarili, kahit sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, patuloy ba rin ba tayong maglilingkod sa Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon ng ating buhay? Tandaan po natin, kung nasaan tayo ngayon, hindi po yan aksidente. Anumang problema ang kinaharap natin, makakayanan po natin ng lahat ng yan. Tandaan po natin, alam ng Panginoon ang nangyayari sa ating buhay. Dahil I believe God is very much control in our lives. Di ba? Ang sabi nga sa Romans 8:28, mga kapatid, all things are work together for good to those who love God and called according to His purpose. No? Ang lahat ng mga bagay, mabuti man yan at hindi mabuti, meron pong purpose si God sa lahat ng nangyayari. Dahil naniniwala po tayo, God is using your circumstances to prepare you to accomplish His vision for your life. Ina-allow po ng ating Panginoon ang mga pangyayari sa ating mga buhay para tayo i-prepare niya na maisakatuparan ang nais niyang mangyari sa ating mga sarili. Alam niyo po, habang ginagawa ko ang mensaheng ito para sa ating lahat, naalala ko po tuloy, hindi naman hulingin sa inyong kalaman na ako ay merong stage 4 brain cancer. Nung una po, hindi ko maintindihan sa dami ng tao bakit sa akin pa ito nangyari. Pero ngayon po, malinaw na sa akin na kailangan ko talagang maranasan ng ganito. Dahil dito ko po may experience kung gaano ka-powerful, kung gaano kagaling humaghipo ang ating Panginoon. He is a great healer ng aking buhay. Kaya nga pupurihin ng Panginoon dahil this coming September ay 6 years na po akong cancer-free. Dito ko po naramdaman at naranasan na ako mismo ay inihanda ng Panginoon dahil isa pala ako sa binigyan niya ng pagkakataon para magbahagi at maghayag ng kanyang mabuting balita. Sabi nga, di ba? We need to become faithful in our current situation. Maging tapat tayo sa anumang sitwasyon ng ating buhay. O maging tapat tayo anuman yung ating kalagayan sa mga sandaling ito sa ating Panginoon. Be patient. Spend time in God's waiting room. Huwag na huwag po tayong magmamadali para hindi po tayo magkamali. At yan nga po ang ginawa ni Nehemiah. Aside from be patient on how we turn
our intention into action. Be bold. Let your fears feed your faith. Maging matapang. Daigin natin ng pananampalataya anuman ang takot po natin. Alam niyo po, sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, napakahirap talagang maghanap ng trabaho. Lalo ngayon, di ba, marami ng unemployed dahil 2 months or 3 months nang nag-stop lahat ng production at lahat ng kumpanya. Pero itong si Nehemiah, maganda yung kanyang trabaho. Kanang kamay lamang naman siya ng hari. Pero maaring sa isang igla, mawala yun sa kanya kapag hindi siya nagustuhan ng hari sa mga sasabihin niya. Kaya nga dapat kailangan paghaharap ka sa hari, maging maingat at maging presentable ka. Alam niyo po, kapag namali ka ng salita sa hari, pwede kanyang patayin. Kaya anuman ang kanyang ginawa, ni Nehemiah, umiyak siya, di ba? Nanalangin at nag-ayuno sa Panginoon dahil sa kanyang matyagang paghihintay. God opened the door. Binuksan ng Diyos ang oportunidad para kay Nehemiah. Kaya nga, di ba, sa verse 2 and 3, sinabi niya doon, He didn't speak to the king at all. The king spoke to him. Purihin ng Panginoon. Ito na po yung makikita natin na kumilos na ang Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Verse 2, anong sabi doon, mga kapatid? Bakit ka nalungkot? O bakit ka nalulungkot? Di ba, tanong ng hari sa kanya. Alam niyo po, ang isa sa mga palace etiquette, kapag tayo po ay nasa palasyo, nire-required ang lahat ng servant na laging maging masaya sa presensya at sa harapan ng hari. Compliment yun sa kanya eh. Dapat, kung tayo po ay nasa harapan ng hari, lagi tayong magpapakita na tayo ay masaya-masaya kahit na tayo ay namang problema. Kasi kapag ikaw ay nakita niya at napansin niya, lulugo-lugo ka at parang umiiyak at nalulungkot ka at hindi maawari ang mukha mo, maaari maging dahilan yan. Nang sabihin niya, patayin ka na. Kasi ang sad face po ay hindi talaga, at insulto po yan sa ating hari. At maaari kang patayin, di ba? Katulad nga na nabanggit ko kanina. O nung sinipo na ng Panginoon, yung damdamin ng hari, ano ang sabi ni Nehemiah? Natakot ako. Kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos sa habang panahon. Nalungkot po ako sapagat ang lungsod ng pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan na iyon ay natupo. Natakot itong si Nehemiah dahil pwede niyang ikamatay yung pagiging malungkutin niya sa presensya at sa harap ng hari. Pero yung takot niya pong pinalitan niya ito ng tapang at lakas ng loob para sabihin niya yung tunay niyang nararamdaman sa hari. Kaya nga po yung takot, pinalitan po yan ng ating Panginoon, pinalitan ng pagtitiwala niya yan sa Panginoon. Binigyan siya ng lakas ng loob. Mga kapatid, anong ipinapakita sa atin dito? Na anuman ang ating kinakatakutan sa ating buhay, anuman ang ating wino-worry, maging bold lang po tayo. Huwag po tayo basta-basta susuko. Lakasan lang natin ang ating loob. Manampalataya tayo sa Kanya dahil siya lang talaga magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng isip at ng ating damdamin. Kaya nga po, tandaan natin, kung kilalang kilala natin ang ating Panginoon, hindi tayo dapat natatakot. Kung meron sa ating ginagawa ang Diyos, huwag nating sabihin na hindi natin kaya. Gayahin natin yung pag-uugali o yung attitude ni Nehemiah. Kaya nga po, kung meron tayong pangarap sa buhay, hinahadlangan tayo ng ating mga takot. Mga kapatid, be bold enough. Maging tapat tayo sa ating Panginoon dahil sasamahan tayo para maabot ang lahat ng ating mga plano at pangarap natin sa ating mga buhay. Tandaan natin ang sinasabi sa Proverbs 16:9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagtutupad. Totoo po yan. Ang lahat ng pinaplano, maging hari ka, maging ikaw pa, ang pinakamataas na posisyon sa buong mundo, tanging kalooban pa rin ng Panginoon ang manghari at mangyayari. Kaya nga po, we need to be bold enough. Let your fears feed your faith. Maging matapang. Daigin yung takot ng ating pananampalataya. At aside from be patient and be bold, dapat po maging dependent din tayo. Tandaan po natin, what God originates, He orchestrates.
At yan po ay mababasa natin sa verse 4. Alam niyo po, naalala ko po nung ako ay tawagin ng ating Panginoon para mag-preach sa Kanya, tinanong ko ang aking sarili, bakit ako sa dinami-dami naman na tao sa mundo at sa dinami-dami naman ng mga may kakayanan pa kaysa sa akin. Pero alam niyo po, isang pribilehiyo na ako ay Kanyang tawagin. Hindi ko nga po sukat akalain na ako ay makakapagsalita sa harapan ninyo dahil sa totoo lamang po, nung ako ay maliit pa lang, ay talaga naman sobrang mahiyain ako. Pero ngayon, pinalitan ng Diyos yung takot ko ng tapang ng loob at pananampalataya sa Kanya na dapat kong ihayag kung sino si Kristo na nagbago ng aking buhay. Kaya bakit pa ako mahiya kung ang sinasabi ko naman ay tungkol lamang sa Kanyang salita na tunay na naintindihan at nauunawaan ko. Kaya naman, magsimula nung ako'y Kanyang tawagin sa ministering ito, ito ay niyakap ko na at labis ko pong minahal. At kung saan tayo nilagay ng Panginoon, doon niya po tayo gagamitin. At sabi nga rin po sa Nehemiah chapter 2 verse 4, ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos, dito po mapapansin natin, wow na wow. Bakit isang oportunidad po na tanungin ka ng hari kung ano yung gusto mo? Kung tayo po ay mga magulang, pag tinanong tayo, ano ang gusto mo, anak? Syempre, ang sasabihin natin, gusto ko po ng pera. Di ba? Pangkaraniwan yan eh. O gusto ko po ng bagong shoes, daddy, mami. Ibili nyo na ako noon at kung ano na pang bagay. Di ba? Pero itong si Nehemiah, naging dependent siya sa ating Panginoon. Inuna niya si Kristo bago siya sumagot sa hari. Nanalangin muna siya ng todo. Kasi nga, di ba, naniniwala tayo, nasa Kanya ang banal na Espiritu. At umaasa lang siya sa kapangyarihan ng Holy Spirit sa Kanya. So, kung minsan, sinasabi natin, nung mga tao, tinatawag natin to parang telegraph prayer, or an email prayer to God, or fax prayer, or an arrow prayer, na ibig sabihin mabilisan. Pero ang totoo po niyan, backup lang yung prayer na yan ni Nehemiah. Dahil sa loob po ng 4 na buwan na siya'y nag-ayuno at matindi ang kanyang panalangin. At ito nga po, malinaw na ipinapakita sa atin dito na kapag talaga inuna natin ang ating Panginoon at dumepende lang tayo sa Kanya, sigurado po na ang lahat ng ating mga idinadalangin ay Kanyang sasagutin at tutugunin. Di po ba ano ba ang sinasabi sa Isaiah 65:24? Basahin po natin, ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang mga hinihiling. Purihin po ang Panginoon, no? Tunay po na napakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya naman si Nehemiah ay isang tao na talagang very prayerful. Lumalakad lamang siya sa kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. He walked with God because he talked with God. At alam niyo po, kapag sa buhay po natin, na-exercise natin sa ating mind, pagmulat pa lang ng mata natin, bago tayo umalis sa bahay, bago tayo kumain, bago kung ano pang gagawin natin, pagkausap na natin ng ating Panginoon, ang direksyon ng ating buhay ay magiging maayos at masaya. Kaya nga po, be dependent. What God originates, He orchestrates. Kung maging dependent lang tayo sa ating Panginoon, doon lang po tayo umasa sa Kanya at bahala na ang Diyos mag-lead sa atin sa buong isang araw. Anumang mga problema, trials na kakarapin po natin, ay Kanya po yung aayusin. At pang-apat po, dapat po, we must be prepared. Sabi nga, sa verse 5 and 8, sinabi ko sa hari, kung pinahintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Sinabi sa akin ng hari, nanoy katabi ng reyna. Ito maganda mga kapatid. Kano katagal roon at kailan ka naman babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Verse 7 po, nakiusap ako sa hari, nabigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Juda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asap, ang tagapamahala ng kagubatan
ng karian upang bigyan ako ng trosong gagamitin sa pintuan ng buog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Makikita po natin dito na binasa natin sa verse nito na preparado talaga itong si Nehemiah dahil alam niya yung pangangailangan ng mga tao at nararamdaman niya ito na ano ba ang feel ng mga kapwa niya Israelita sa lugar ng Jerusalem. Dito po natin makikita yung matindi niyang pananampalataya na kahit sa kabila ng mga parang imposibleng mga pangyayari, nagiging positibo siya at nagkakaroon po siya ng hope at lagi po siyang dumidepende sa ating Panginoon at lagi po siyang umaasa doon na kanyang natutugunin ng ating Panginoon ang lahat ng kanyang mga panalangin. Kasi tunay nga po, 4 na buwan siyang nanalangin at tunay nga na siya'y binigyan ng karunungan mula sa ating Panginoon. At yung vision na yon ay tunay na nangyari sa kanyang buhay. Alam niyo po mga kapatid, ina-allow ng ating Panginoon na tumagal tayo sa kanyang waiting room para ipakita po sa atin yung nais na ipagawa ng Diyos para sa atin at maging handa tayo sa ating mga buhay na ito. Mga kapatid, tandaan po natin, be prepared since God is in charge. Make your plan big. Maging handa tayo dahil pag pinagkatiwala natin ito sa ating Panginoon, makakaasa po tayo na tayo ay kanyang tutugunin. At panglima po, how to turn our intention into action, be expectant. Set your sail, wait for the wind. Ano pong sinasabi diyan? Sa verse 8 ng ating key verse, ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. So, nakikita po natin dito, si Nehemiah, dinidescribe niya ito na bilang key na magbubukas ng door sa isang oportunidad. Dito makikita natin yung key na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus na tumugon sa kanyang mga panalangin at nagbukas sa kanyang oportunidad para kay Nehemiah. Dito po, makitang-kita natin na si Nehemiah ay tapat, sumusunod, at mayroon siyang mabuting intensyon. Kaya naman, ginarant na ng hari kaagad-agad ang prayer request niya sa ating Panginoon dahil alam niya siya ay nasa mabuting kamay ng ating Diyos. Alam niyo mga kapatid, imposible, pero sa Diyos, wala pong imposible. And the king granted them to me because the good hand of my God was on me. Purihin po ang Panginoon. At itong idea na ito ng good hand ay mababasa din natin sa libro ng maraming beses kina Ezra, Nehemiah at kay Jabez. Sa ating pong buhay makikita natin kung tayo ay magiging successful balang araw dahil tayo patuloy na umaasa at nanalangin sa ating Panginoon at hindi po ito galing sa ating sarili kundi sa Diyos na may lalang ng langit at lupa at hinahayaan natin na siya ang kumilos sa ating mga buhay. Alam niyo po, ang kailangan lang natin gawin bilang mga anak ng Panginoon, maging tapat tayo sa Kanya, maging faithful tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanyang kalooban at manampalataya po tayo. Katulad ng nabanggit ko kanina, isa, si Ezra, na kung saan nasa mabuting siyang kamay ng ating Panginoon. Di ba ang sabi nga sa Ezra 7:6, si Ezra ay pinapatnubayan ni Yahweh ng kanyang Diyos. Kaya lahat ng kahilingan niya, ipinagkaloob sa kanya ng hari. Ito po kita-kita natin, At gayon din, sa buhay ni Jabez, di ba? Sino nakakaalala sa atin ang buhay ni Jabez sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10? Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Anong panalangin niya? Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. At alam niyo po anong ginawa ng Panginoon? Ipinagkaloob sa Kanya ang Kanyang kahilingan. Dito po mapapansin natin na nasa mabuting kamay sila ng ating Panginoon. Kasi sila po ay nagtatapat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, sa pagtatapos ng mensahe sa umagang ito, is God's good hand on your life?
Tandaan po natin, the Lord is ultimately behind any and all of our success. Tandaan po natin yan mga kapatid. Ang Diyos ay laging nasa ating buhay. At sa kabila ng ating katagumpayan, ang Diyos ang pumapatnubay po sa atin. We need His good hand for intentions to be turned into action. Kailangan po natin siya ang patnubay niya sa lahat ng ating mga naisin, sa lahat ng desire po natin, sa lahat ng mga dreams natin, para po makita ng maraming tao na sumasa atin ang banal na espiritu at ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. Kaya nga po sa ating pagwawakas, iiwan ko po kayo ng mga challenge. Number 1, meron ka ba na matagal ng prayer request sa ating Diyos na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya sumasagot? Wait lang. Be patient. Spend time in God's waiting room. Maghintay lang po tayo. Maging mapagpasensya. Hintayin natin yung tamang kalooban at yung will ni God sa ating buhay. Pangalawa po, meron ka bang nasirang relationship na gusto mong ayusin sa iyong kapwa, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kamag-anak, anak, katrabaho, o ating ka-churchmate? Be bold. Let your peers feed your faith. Alisin mo ang iyong takot. Palitan mo ito ng may pananampalataya at tumingi ka sa atin ng Panginoon ng lakas ng loob at yung wisdom na nagbumula sa Kanya. Tutulungan niya tayo na ayusin ang lahat-lahat ng mga nasira at nawasak nating relationship sa ating mga kapwa. Pangatlo po, meron ka bang pangarap o plano sa iyong buhay? Be dependent. Remember, what God's originates, He orchestrates. Dumepende po tayo, mga kapatid, sa will ng ating Panginoon. At dahil lahat ng ating iisipin, magiging aksyon man yan, pangarap, dapat po unahin natin siya at yung kanyang kalooban ay mapasa ating mga buhay. Pang-apat po, ano ang tungkulin na ginagampanan natin sa mga sandali ito? Ang sabi ng Panginoon, be prepared. Since God is in charge, make your plan big. Maging handa po tayo sa ipapagawa o kung ano man ang ipapagawa sa atin ng Panginoon. Dapat po meron tayong good vision at clear intention sa lahat po ng ating gagawin. At panguli po, tayo ba ay katulad nila Nehemiah, Ezra, at Jabez na hinahayaan natin ang Diyos na magpatakbo ng ating buhay? Mga kapatid, be expectant. Set your sail. God makes the wind. At ang ating pong big idea ay walang iba, kundi we pray, we plan, God's work. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami nagpapasalamat sa inyo dahil sa mga mensaheng ibinigay at inihatid niyo po sa amin. Lord, itong mensahe na ito ay very powerful po sa buhay ng bawat isa. Salamat Ama sa pangunguna po ninyo na anuman po ang aming mga pinagdadaanan sa buhay, patuloy lang po kaming maging matatag, maging matyaga at maging matapang sa lahat ng mga aming pinagdadaanan. Maging tulad nawa kami ng iyong lingkod na si Nehemiah, na makapi po namin, makopya po namin kung ano yung mga katangian niya, at lalo tigit sa lahat Ama, ikaw po ang Diyos na siyang magbibigay sa amin ng wisdom at vision na dapat po namin gawin habang kami ay nandito pa sa mundong ibabaw. Muli Lord, ang lahat ng ito ibinabalik po namin ng may papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri